Ayan, so what's up guys? Ngayon magluto tayo ng another ulam idea gamit ang pork belly and eggplant. So tara, samahan nyo ako at magluto tayo. So dito, nagpainit lang ako ng mantika at sinunod ko na agad yung ating white onion. Ayan, so ilang segundo lang, isusunod na rin natin agad yung ating bawang at gisa-gisahin lang natin ito hanggang sa medyo mag-golden yung ating bawang. And so hindi ko na pinakita yung mga step sa pagkakat ko ng ricado kasi alam nyo naman na yan. So kapag lalagay ko ng ingredients, so malalaman nyo na ganito yung cut na ginamit ko. So ganyan na lang. So ilalagay ko pa rin yung mga ingredients na ginamit ko para kung sakali magustuhan nyo ay pwede nyo gawin din. Ayan. So 500 grams yung ginamit natin pork belly. Kinat lang natin siya into strips. Ayan. Tapos gisa-gisahin lang natin yan. And so pwede tayong maglagay dito ng konting patis at paminta para habang ginigisa natin to ay maluto na yung at maging malasa po. Maging malasa, I mean yung ating mga pork. Yan. So ang mahalaga dito ay alaga sa halo. Kasi para mabalanse yung pagkakaluto ng ating mga pork po. Ayan, so kapag kaganyan na luto na yung ating mga pork ay pwede na tayong maglagay ng soy sauce. Ayan, naglagay tayo ng soy sauce at ng oyster sauce. Pampalasa. Ayan, sabihin ng iba medyo maalat na. So wag kayong mag-alala. Mawawala yan mamaya. So gusto ko lang dumikit talaga sa pork natin yung mga ingredients na ginamit natin, lalo na yung lasa. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Pero lalagyan natin yan ng tubig later para mabawasan at mawala ng konti yung alat para maging balanse. Yan, so pakuluan lang natin to ng isang beses. Ayan, so pagka kumulo na at medyo yan umiimpis na or kumukonti na yung ating mga sabaw, yan, pwede na po tayong magdagdag ng water lily. Yan, so diba? Ganyan pa lang, pwede ng ulam yan, adobo, diba? Kaya lang medyo maalat yan. And so maglagay lang tayo siguro mga 1 cup ng water kasi katihin natin to para sa ganon ay maging malasa at malapot talaga siya. Tapos naglagay pa tayo ng konting paminta. Ayan, nung kumulo na, syempre haluin uli natin ito. So ganun lang yung paraan ko, sarado, halo, ganun lang hanggang sa makuha mo yung consistency na gusto mo sa sabaw. Ayan, so pag okay na yung consistency ng sabaw sa'yo, okay na yon. Pwede mo ilagay na yung last ingredient. So tinikman natin dito at naglagay din pala ako ng konting magic sarap. Ayan. So kapag kaganyan na, konti lang sabaw, pwede na natin ilagay yung ating mga talong. Ayan, so yung isang talong lang yan na mahaba at malaking talong. Kinat lang natin siya into triangular shapes, random. Yan, tapos mekos-mekos lang natin. Ayan, so hayaan natin siyang lumambot hanggang sa makuha natin yung gusto nating lambot sa talong at sa sabaw ng ating ulam. Ayan, so ganyan yung hinahanap nating sabaw. Hindi siya kati, hindi siya masabaw, saktong-sakto, malapot, malinamnam. So yun lang guys. So kung nagustuhan nyo to, subukan nyo na. Madali lang, masarap lalo na kung mahilig ka sa talong. So huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe sa aking Facebook and YouTube channel kung nagustuhan nyo aking video yung ginagawa. At kung may suggestion kayo sa susunod na video kong gagawin, huwag nyo kalimutang i-comment. Salamat and God bless you all. Bye-bye!